Okay lang ba? Mag-ingay ako? Sige lang, mag-ingay ka lang dyan. Gusto mo, magwala ka pa dyan. Ayun, mapagpalang umaga mga idol. Gandang tungkod, oh. Ganda, ganda. Pinagkaloob sa atin. Binigay. Kasi ito. Binigay din, binigay. Tapos ito kahapon, binigay din sa atin. Leng, 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 leng. May nag-iingay dito sa likod ko. Kaya lang natin siya mag-ingay at yan ay naghahanap buhay. So yung quick reaction lang tayo mga idol. No, meron na naman sinaniba ng masamang espiritu sa kanyang utak. Espiritu ng inggit ang matatawag dito. So quick reaction lang tayo. Balagbag na pananaw, balagbag na opinion. Naka-restrict ako sa kanya, nag-comment sa akin, nag-comment sa chat message ko. Nag-comment. Alam nyo ba ang comment niya? Ang comment niya, yung mga kasako daw na medalyon ay walang kasiguruhan. Okay, sige. Sasagutin natin yan. Ngayon kita, hindi ka patas lumaban. Ang ginagawa mo, magko-comment ka, sabay magre-restrict ka. Bakit? Kasi pagka sinagot ka, masisila ka. Masisila ka ng leon. Yan nga sinasabi natin eh. Huwag tayong masyadong mataas ang tingin natin sa sarili. Kung magbibigay ka ng komento na ayaw mong ibabalik sa'yo. So, naka-restrict lang naman ako sa'yo pero hindi mo ako blinak. Ngayon, dito kita titirahin sa Facebook. Yung sinasabi mo na yung kasako ay hindi nakakumbina, hindi kombinasyon, o hindi related doon sa mga ginagawa kong medalyon. Alam mo, natatawa lang ako sa iyo eh. Kung ikaw, patay ka na sa inggit, at nagngingit-ngit ka na sa galit, manigas na lang yung panga mo, tsaka yung batok mo sa inggit, So, ganito. Ginagawa pa kasi dito mga idol, kahit iyan ay perang patingin muna lang. So nakikita, mainit talaga, hindi medyo. So ito nakikita ninyo. Yan, mainit pa. Wala pa siyang orasyon dito. So paano magkakaroon ng orasyon yan? Tanso na yan. At makunat na yan. Pero walang imposible dito sa kasama ko kay Paring Jay. Kahit iyan ay tanso, inuukitan niya ng pangalan yan at makikita ninyo pag natapos itong berhen. So dalawang klase ito. Itong berhen na to ay kalahati lang. Meron din naman dito yung buo. Ito, buo, pang altar to. Hindi pa tapos kaya hindi ko pa pinapakita sa inyo na maayos. Ito tapos na. So nagkaroon siya ng comment dito. Ang sa akin pag nagkakasako ng medalyon, wag mo akong gawing bobo. At hindi ko gawain manloko ng tao, nagagawa ko ng isang imahe na ikasasama lang o ikapapahamak lang ng ibang tao. Lalong-lalo na kapag ito ay proteksyon sa sarili. So ito lang ang mabibigay ko sa iyong mensahe, idol. Kung naiinggit ka at nagagandahan ka sa mga gamit ko at wala kang pambili, hindi mo afford, manahimik ka na lang. Ang galing din ng diskarte mo Magko-comment ka sa akin, pipintasan mo yung gamit ko, tapos i-restrict mo. Paano ako makakasagot sa iyo? Dahil alam mo kasi kapag sumagot ako, tatamaan ka sagad hanggang buto. Ngayon, sinasabi mo, papatunayan ko sa inyo, lalong-lalo na sa mga followers natin, kung paano ako nagkakasa ng medalyon, paano namin ito ginagawa. Bago namin gawin yan, nagkakaroon muna ako ng tinatawag na pattern. So ano yung mga pattern na yon? Pasintabi dun sa mga naglabas nito na sabi ninyo, lolo nyo gumawa nito, lokohin nyo lang yung panot. Ayan yung original, Nasabi nyo, lolo nyo yung lolo nyo yung minana nyo sa ninuno ninyo, yan. Isa pa lang yan. Isa pa lang yan sa mga pinapakita ko na sulat kamay ko na kung tawagin natin, sketch pa lang yan, hindi pa yan yung pinali. So meron ako mga sketch dito, ito. Kita ninyo? Sariwa yung mga tinta. Sariwa yung mga tinta. Ang sabi nila, minana daw sa lolo nila. O yan, mga minana nyo sa lolo nyo pala ako, So ngayon tayo magbibigay ng reaksyon sa mga galing na mga bunganga ninyo.
No? Tapos inangkin-angkin na ninyo yung mga talandro na mga nailabas ko na naipost ko noon, tapos sasabihin nyo, minana nyo sa ninuno ninyo. So ito pa, isa pa sa mga sulat kamay ko yan. Hindi ako gumagawa kung hindi ako related sa arts. So yan yung maliit pa lang ako, napapalo ako ng nanay ko dahil ang laman ng aking mga notebook ay puro drawing. Totoo yan, nandito ang nanay ko kahit tanungin ninyo. So ito pa, isa sa mga kasahan ko na hindi ko ipinagmamalaki yan. Sinasabi ko lang, maraming kumukuha niyan, kumukopya ng mga gawa ko, tapos aangkinin nila, sasabihin nila, minana sa lolo nila. So ito yung mga original, nakita nyo na yung mga original. O ngayon, sasabihin ninyo na hindi ako angkop, hindi tugma. So ito, tignan nyo kung tugma o hindi Ito, simpleng kasahan ko lang na ipinagawa ko. Ito yung unang hulmahan, pangalawang hulmahan. Tignan niyo kung gaano kahirap. Pagka gumawa ng ganito, minsan pagka busy si Jay, paakit akong banahaw, magpapagawa ako nito. Then pag nakapagpagawa ako nito, uwi, kinabukasan, ipapahulma ko sa Batangas para maging hulmahan ulit. Then pag hulmahan, nakakalkalin namin dito, pagagandahin, pakikinisin, kukumpletoin, buo ang letra. Then balik ulit ng banahaw. So ganun kahirap, balik punta sa lipa, no? Papakasana natin kay paring Ariel Magsino or kay paring Poblete. Dalawa lang ang gumagawa ng medalyon ko, no? Kapag kakinas ako, dalawa lang ang gumagawa niyan. So ito lang kung sinasabi mo sa comment mo doon, alam mo, babanggitin ko ang pangalan mo, promise. Kasi yung ginagawa mo, ugaling traidor, na para kang ahas, na nakaamba ka lang, hindi ka marunong mangagat. Ang inambahan mo, Leon, lalamunin kita ng buhay ngayon sa aral. Sabi mo, ang gamit ko, wala sa kasa, wala sa tugma. So ano ba ang tawag dito? Yung ulo niya nakikita ninyo, bulaklak, di ba? Ito yung Mariam bulaklak sa kalangitan. Dito siya gigil na gigil Ewan ko kung bakit. Tinapakan yung ahas. Sabi niya, may nalalaman ka pang panglabing-labing tatlo. No, panglabi-labing tatlo. Wala naman daw ganon. Ngayon, kung wala sa aral mo, 13, hindi kapareho yung aral mo ni 73. No? Sino yung 73? Nakipagdebate sa akin ng isang gabi. Nakulang ng 10 yung kanyang aral. 11 pala yung kulang kasi 84 talaga yun. No? Yung laman ng Biblia. So ngayon, ang dinidebate nitong tokmol na to, bakit daw yung gawa ko ay wala sa kombinasyon ng kasa? So sige, sabihin ko sa iyo dito, sa pinakita namin, eto, bakit namin nilapat yung likod, kakasahan namin ng Kappa Magna. Ngayon, ano ba ang related ng 12 bituin? Ito, sketch sampal mo sa mukha mo. Yan, sketch ko yan. Ilan 12 bituin na nakikita ninyo dyan? Makbut makrak. May nakasekreto pang isa, makbut maktak. Then, makbut makrak, hayag. Makbut maktak, lihim. KND na yun Key of God, eto na ang Key of God. 12 letter M na nakapalibot dyan. So yung letter P na nakapalibot dun sa taas, di ba ang inilabas ko lang, sabi ko tatlong karunungan yan. Sinasabi ko ay LNK, KND, KOG. Ngayon, hindi ko talaga hinahayag ito. Ito yung mas mataas pa, pang-4, may pang-5 pa yan. Kasi hangin, lupa, tubig, apoy at espiritu yan. Kapag nakompleto mo yung 5 kapangyarihan ng 5 antas ng kaalaman, yan yung tinatawag ng kapangyarihan ng karunungan ng buong universo. So pag naabot mo yung antas na yon, isa lang masasabi ko sa iyo, mataas ka na. No? Mataas ka na. Ako, hindi ko sinasabing mataas ako. Kung abot ko man, kung alam ko man yun, hindi ko yun ipinagmamalaki. At ikinararangal ko yun sa aking sarili dahil sa pagsisikap ko sa pag-aaral kahit walang nagtuturo sa akin. Kundi nananalangin lang ako sa taas na ipagkaloob ng Amang Banal at ihayag sa akin yung kalihiman. Di ba? So, ngayon, hindi ko ipinagmamalaki doon sa sinasabing aral. Kung naabot ko man o hindi, wala na sa akin yun. Kasi ang aral ay kasing lawak ng buong universo. Walang nakakaabot ng dulo. Kaya hindi ko hinahangad maabot ko yung pinakamataas na aral. Basta sa akin, ako yung pinakamababa, ako yung pinakawalang alam. Bahala na ang Diyos ang magpasya kung ano man ang meron ng antas ng karunungan ko. So, yun lang. Yun lang ang sasabihin ko. May 5 antas ng karunungan. Bali, mayroon tinatawag pang 7 yan. Pero yung 7, malabong paniwalaan yan. Kasi, iyan ay 5. Kahit sa daliri ninyo, 5 yan. 5 ang daliri ninyo. Paano nyo sasabihin 7?
Ano, may lumalabas sa kabala na 7 yung antas ng karunungan. Yung sinasabi ninyo na 7 antas ng karunungan o 7 kapangyarihan, yun yung chakra ng tao, hindi yung taas ng abot ng kanyang antas. Hindi po antas ang tawag doon. Ang tawag doon yung chakra o kapangyarihan na dumadaloy sa iyong katawan. Meron yan 7 kulay. No? Mali yung lumalabas na ano natin, hindi ako nakikialam. Ngayon, tira kayo ng tira, ito, sasagad natin, sagad to the bone. No, ang tawag dito. Parang KFC. Ngayon, gusto nyo na sagad to the bone, wala kayong magawa at pinagtitripan ninyo yung mga gawa ko rito, ito. Sabihin natin, yung 12 na tinutukoy ko sa kanyang corona, actually, 13 yan dahil may lihim yan. Ito yung 12 corona, ikakasa na lang. Yung pan-13, hindi ko na inilagay kasi ayokong mahayag. May pan-13 yan. Dito ko ilalagay sa mundo yung bituin. Bakit? Nalaglag sa kalupaan yan eh. Dapat nga mga sikreto to, hindi ko sinasabi. Kaya lang, gusto mo talagang lumamo ng aral, palalamunin kita. Yan sinasabi mo na yung mga kasahan ko ay wala sa tempo. No, kumbaga, sa kombinasyon. Sige, sabihin natin, wala sa kombinasyon. Sabi mo yan eh. Magmula pa lang sa tala, naka-arrange na yan. Diba, sinabi ko sa'yo, may hayag, makbut makrak, may lihim, makbut maktak, may LNKKNB, KOG, yung letter M, 12M o 13M. Yung pinakakatastaasan, yung letter P. Yung pinaka mas mataas pa dyan, yung tinatawag ng aral ng kaisipang pang-universo, yun yung 12A. So, bibigyan kita ng isang example. Hanapin mo yung nagsisimula sa Ainsop. No? Kung naiintindihan mo yung mga pinagsasabi mo na yung kasako, sa corona pa lang yan ha, kompleto na. E paano pa dun sa bulaklak? Ngayon, kung ibibigay ko, hinayag ko na pagka ibinigay ko rito. Ito pa, nakakaawa kang tao ka, sa totoo lang. Sinasabi mo walang kasa, lahat yan detalyado. No? Lahat yan detalyado. Pati yung muka ng karga-karga ng birhen, kahit na ito ay hindi ko sa drawing na yun ikinasa, makikita mo dito, meron din isang kapaliwanagan. So, di ba yan? Nakikita mo to? Alam ko nanonood ka ngayon. Ititimbuhan ko yung aral mo na sinasabi mong galing-galingan ka. Sige, tayong dalawa lang ha, walang call up rin. No? Baka mamaya tatawag ka kay ganito, tatawag ka ganyan, hihingi ka ng tulong. Tayong dalawa lang, yung abot lang ng aral natin dalawa. Dahil ako hindi ako humihingi ng tulong. Nag-aaral ako mag-isa. Ngayon, kung nakikita mo yung kabila, may karga. Meron din dito yan. So, lahat yan nakaturo. Sa bawat damit may pangalan, sa muka, sa bulaklak. So, ano pang hinahanap mo? Na sinasabi mong walang kasa. At kung hahanapan mo ko ng pruweba, bibigyan kita ng isang kapaliwanagan. Aklat ng Mahal na Birheng Maria. Sa palang yan. Ganyan ako magkalkal. Tapos sasabihin mo yung kasako, wala sa tugba. Kasaysayan ng Birhen. Dalawa pa lang to. So eto, mga lods, para lalo kang mamatay sa inggit, Ryan, pangalan mo na lang, Ryan. Hindi ko na banggitin yung apelyido mo, baka ikaw ay lalo mapahiya. Nakikita natin to, wala. So ngayon, ito ay tinatawag na Kappa Magna, yung kanyang damit. Kung Kappa Magna yan, at iyan ay balabal, so kapag ikinasa ko sa likod yan, dito, sa likod, pag nilagay ko, ano ang magiging epekto nito sa tao? So, nagliliparan yung aking mga skets. Wait lang mga idol, at ako'y ayaw na ayaw kong nababalahura kahit sketch lang kasi pangalan niya ng mga banal. Ni hanggat maari nga hindi siya lumaglag sa lupa. So ayun, tuloy tayo. Kung ito ay tinatawag na balabal, ito ba yan? Ha? So, yung kasako, wala sa tiyempo. Kung ilalagay ko tong orasyon na to, balabal sa tigal po. At yung panalangin ng Birhen sa balabal, ipinagkakaloob ko yan doon sa mga kumukuha sa akin ng gamit. Paano nila mapapagana to kung hindi nila kakargahan ito? O ngayon, sino yung walang kasa? Sino yung walang tiyempo sa kasa? Matanong ko lang,
Sige, mag-comment ka dyan. Nanonood ka ngayon. Ay, nakikita kita, watching. Ryan is watching. Hindi ako yon, Commander Leon, ha? Hindi ikaw yon. Andyan o, nakalagay o, Ryan is watching. Ngayon, mag-comment ka dyan na yung kasako ay wala. Ito pa o, ang kamahal-mahalang balabal ng mahal na birhen. Ako hindi ko pinagmamalaki itong mga libro na to. Sinasabi ko lang, pinapaliwanag ko lang sa iyo, no, yung kasako ay nakakombinasyon. Kapag iyan na ikinasako, inilapat ko yung mga salita, pinag-aaralan ko muna na, kaya nga may skits eh. Ngayon, gusto mo ng maraming sketch sa bawat ginawa ko? Napakarami ko nang nagawang medalyon. Marami na akong kasak. Siguro yun na yung kinaiingit mo. Ito, sketch pa doon. At lalo kitang papatayin sa inggit. Tatakpan ko lang tong pangalan na to sa baba, mga idol, ha. Nakikita niyo yung tuldok? Yan yung tuldok na liwanag na ikakasak ko sa medalyon. Pero ito, limitado. Limitado lang talaga. Kapag ka may aral talaga yun, mapagkakalubang ko nito. Pero kapag ka, nakakalula to, nakakabaliw tong, na to, kapag ka medyo, So, ito mga idol. Oh, binigay ko na yan sa whitey ko, bro Vince. So, ito, tuldok na liwanag, na pinagmulan ng lahat ng pinagmulan. Ito yung likod, oh. So, ano yung likod? Diyon, ng Huda. So, yung nakakrus yung pangalan ng Panginoong Jesucristo sa sulat Hebreo. Sulat Hebreo yan. Yan yung sinasabi mong aral, nakakapagsulat ng Hebreo. No? Oh. Yan yung pinagbibintangan mo na walang aral. So, okay, walang aral. Sige. Makikita naman sa tao yan kung sinong walang aral sa atin. Hindi kita hindi kita kilala, wala akong pakialam sa'yo, bigla ka magko-comment na yung mga kasako ay wala sa kombinasyon. O ngayon, sige nga Ryan, dito ka umatake. Hindi yung pagka-atake mo, maduduwag ka rin eh. Ano ka? Anong tawag dyan? No, may kasabihan tayo. Ito kasabihan to, matindi to. Matinding kasabihan, eto ka. Kung ako bibiruin mo, pagtitripan mo okay lang. Pero ikaw mahirap ka biruin. Bakit? Ikaw kasi yung nasa kasabihan na to, Ryan. May kasabihan, magbiro ka na sa Amerikanong lasing, wag lang sa lalaking nakatali ang utin. So yun ka. Naintindihan mo kung ano ka? Bakit? Kasi aatake ka eh. Aatake ka ng comment. Tapos maya-maya, sa chat mo naman, i-restrict mo para hindi ako makareply. O, di ba? Ano ang tawag sa'yo? Lalaking nakatali ang... So, ganun. No? Yun lang simpleng kasabihan. Magbiro ka na sa Amerikanong lasing, wag lang sa lalaking nakatali ang utin. So, ganun ka. Nakatali. Kaya hindi mo kayang panindigan. Panindigan mo yan. Lika, naghahanap ka ng debate doon sa messenger. Tapos, didibatiin mo ko. Bla, 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 bla. Titirahin mo ko. Keyboard master ka na. Ngayon, ano tawag na ito? Nagliliyab ka na ngayon. Tapos, liyab na liyab ka. Hindi ko naman alam kung ano yung kinagagalit mo. Titirahin mo yung kasahan ko. Bakit hindi mo ba kayang magpagawa? Nasa bio niya po yung lock niya. So yun, nasa bio mo pala yung location mo. Eh, wala. Kahit na nasa bio niya yung location niyan, hindi ko naman yan para puntahan. Ano? Mapapala ako dyan. Eh, doon nga lang sa messenger, hindi na niya kayang panindigan eh. Ang haba. Ang haba ng comment. Nabasa ko, nagulat ako, kagigising ko lang eh. Nabasa ko kanina. Pagising ko, yung kagad ang bumungad sa akin. Galit na galit, naghihimagsik. Tanong ko anong atraso ko sa'yo at anong atraso ng mga kasako. Tapos pinagbibintangan mo na yung mga kasarito ay wala sa kombinasyon. O ngayon, pinakita ko, sketch pa lang yan. Pinakita ko na rin sa yung libro. Ano masasabi mo, Lods? Lalo kang namatay sa inggit. Ngayon, yan, ang sinasabi natin. Ano? Kapag tayo titira sa isang tao, tiyakin natin na yung mga sinasabi natin may laman na totoo. Kasi kapag walang katotohanan yan, para ka nagluto, ginisa mo yung sarili mo sa sarili mong mantika. Siguro kung iba, hindi ka pinapatulan, hindi ka, nakailang ka na eh. Lagpas 10 na yung ginagawa mo, tatanggalin mo yung restrict, magko-comment ka sa akin, tatanggalin mo yung restrict. Hindi naman kita binablock. Kasi, bakit?
tinignan ko, nakapalo ka sa akin. So dagdag follower ka, laki ng pakinabang mo, unggoy. At totoo lang. Wala daw siyang masabi, nga. So, ayun Lods, yun lang ang masasabi ko sa mga nasa spiritual. Yung mga ganyang klaseng tao, kapag tinitira kayo, harapin nyo. Epeng Agimat TV, shoutout sa'yo, pare. So, yun lang ang sinasabi. Yung sinasabi mo, na wala sa kasa yung aking mga kinakasang mga medalyon, yung mga gamit ko. Wala sa kombinasyon. So, pinakita ko na sa libro, sketch. Baka gusto mong kumopya. Paglabas pa nito. Baka gusto mong kumopya. So, ito yung sinasabi mo. Pinakita ko na. Ito, Paglabas niya. medalyong walang tatak. Bakla daw siya, kaya naiinggit. Yun naman pala. Kita mo, binabash ka dito. Medalyong walang tatak. So, ang ilalabas natin dyan, yung aral ng tuldok na liwanag. No? Simula ng lahat ng lumikha sa lahat ng lumikha. So ito mga idol, simple lang to. Yung ilalagay ko rito, ganito lang kasimple. Ito na, pinakita ko na sa'yo. Baka gusto mong kumopya, tukmumul. No? Tukmumul, baka gusto mong kumopya, sinasabi mo yung gamit ko ay wala sa kasa. So alisin lang natin dito yung related. Napakarami kasi nitong sketch na to, nandun pa sa loob yung iba. Sinasabi mo na yung kasa ko ay wala sa So ayun, para sa kaalaman mo na rin, gusto mo ng Kappa Magna, ito, sketch ko. Yan, screenshot mo, tukmumol. Mga idol, kung mga gusto ninyong kumopya, kopyahin nyo na lang yung mga orasyon yan. Screenshot nyo na lang, yan, sa inyo na yan. Hindi ako madamot na tao. Tapos sasabihan mo ako na wala akong wala sa kasa ko. Yan pa. Yan pa. Dito ko lalagay daliri ko para may screenshot nyo ng maayos. Screenshot ninyo. So, iyan yung mga kasahan na nakapaloob doon sa isang medalyon. Pero hindi lahat ng itong dasal na to. Pero kung gusto ninyo nito, kapag nag-order kayo, ito ang nakapaloob. Hindi yung mga nasa una na yun. Idinagdag ko lang yun. Pinaka-bonus lang sa inyo. O screenshot nyo, kung gusto nyo kopyahin, walang problema yan. No? So, yung Magna Carta, baka naiinggit ka at wala kang Magna Carta, wala kang baluti sa iyong katawan, wala kang sapin. Pagkakaloob ko na rin, baka maiyak ka dyan. Napakaswerte naman yan. Yung kamahal-mahalang balabal ng mahal na birhen, pagkakaloob ko na sa inyo. Tapos panalangin ng birhen sa balabal, balabal sa tigal po. Para wala kang masabi. Dahil sa naiinggit kay... Para hindi ka na naiinggit, di ka na nagkakasala. Wag na yung taas mga idol kasi hindi naman yung related sa balabal. Ang kamahal-mahalang balabal ng mahal ng birhen. So screenshot kagad mga idol. Okay? Sa likod. Ito yung karugtong. Yan yung karugtong Yung panalangin. Ito naman panalangin ng birhen sa balabal. Balabal sa tigal po. So, okay na, na-screenshot na ba? Nangangalay na ako mga lods. Okay, kung na-screenshot nyo na, salamat sa inyo. So ito yung sinasabi mong wala sa kasa, Pag nagkakasa ako, wala sa kasa. Simple lang. Alam mo Ryan, mag-aral ka ng mabuti. Ang aklat ng Birheng Maria, so yan. Ito, isa lang ang ginagawa ko pero tignan mo kung ilan ang kombinasyon. Parang engineer, 'di ba? Parang architect. So ganyan ang pagkakakasa. Hindi yung nilagay mo yung letra, pinaukit mo, tapos na yun. Bibigyan mo pa ng problema yung umorder dahil yung dasal hanapin nyo. So hindi ganun. Pag ako nagkakasa, kompleto yan, pati dasal. So ito pa yung isa. Kasaysayan ng Birhen at aklat ng mahal na Birheng Maria. Then yung sketch, pinakita ko na ano pang hinahanap kong katunayan. So ngayon, napatunayan ko na sa'yo, siguro masaya ka na. Masaya ka na, Ryan? Kung masaya ka na, at okay ka na, at may nakopya ka na, siguro naman mananahimik ka na. Baka ang hinahanap mo lang yung balabal. So yung balabal ng mahal na Birhen sa tigal po, dito ko yan ilalagay. At kung paano man namin yan gagawin dahil yan ay tanso, kayang-kayang ukitin ni paring Jay Ukit yan. So yun, suportahan nyo nga pala mga idol, Ukit Spiritual. Maglalabas na ng kanyang mga gawayan. At hihingi din sa akin ng ibang mga kopya na niya gusto niyang ilabas. So bibigyan natin yan ng bibigyan po natin yan ng mga idea kung paano magkasa sa mga at
Napakagaling yan ni Jay. Suportahan natin. Ukit Spiritual, hanapin nyo lang. Follow nyo o add friend ninyo. So maglalabas na ng kanya mga gawayan. Meron po pinuno nagsabi na mali daw po yung mali po, kaya tinanong ko kung ano ang mali at kung alam na ba yung tama. Pinalatag ko sa kanya, hindi naman nag-reply. Ganyan talaga yung mga yan. Pag pinalatag mo, hindi nila kaya. Kasi sasabihin lang nila, mali. Alam mo mga idol, matagal ng estilo yan. Kapag nakakita sila ng isang gamit, sasabihin nila, ay mali ka sa yan, mali ka sa yan. Pero alam nyo ang totoo nun? Kasi wala ako niyan. Yun yung totoo nun, kasi wala ako niyan. Wala sila nung bagay na yon. Kaya sinasabi nilang mali dahil naiinggit sila doon sa may tangan. Ano man yung hawak ninyong medalyon, ano man yung hawak ninyong gamit, sino man ang gumawa, sino man ang nagkasa, kanino nyo man yan kinuha, sa mga manggagamot man, alam nila kung paano yan gagawin. Tandaan natin, hindi yan gagawa ng hindi nila alam. Dahil walang manggagamot na gumagawa ng mga pangontra na ipapahamak ng isang tao. Meron lang talagang mga tukmumul na nagkukunwaring mga manggagamot, pero hindi naman talaga manggagamot. Gagawa kunwari ng gamit, gagawa kunwari ng kasa, tapos pagka binulatlat, ang dami na nagbulatlat. Si Heping Agimat, nagbulatlat na yan. Ano laman nung binulatlat niya? Wala! Meron pa na binulatlat nung nakaraan, alam nyo laman, munggo. Malapit na mag World War III. Hindi mangyayari yan. Ang World War III, yung buong mundo na yan. Sa ngayon, ang nangyayari, hidwaan niya na matagal ng away nila. So kung aaralin ninyo kung ano yung mga pinagmulan niyang mga yan, nandyan lang sa paligid yung kasagutan. At wala tayong dapat ikabahala. At kung mangyari man yan, hindi tayo pababayaan ng amang kaitastasan. At kung hanggang saan yung buhay natin, tanggapin natin, dapat handa tayo dun. Huwag natin katakutan yung mga bagay na mangyayari, kasi mangyayari na talaga yan dahil yan ay nakasulat sa talaan ng Biblia na mangyayari ang mangyayari at ang kanyang kagustuhan. So wala tayong magagawa dyan. Ang Kristo nga di ba? Nang ipako siya sa krus, nung naramdaman na niya na siya ay mamamatay, sa kanyang sinabi, Ama, mangyari nawa ang kalooban mo, hindi ang kalooban ko. Kasi kung iisipin natin, kung kalooban ng Panginoon Kristo, gusto pa niyang mabuhay. Kasi sino ba naman ang di tatakot sa kamatayan? Kahit na yan ay Kristo, may takot pa rin yan sa kamatayan. Dahil lahat ng taong dumadaan sa kamatayan, sa paghihingalo, may takot yan kahit sabihin natin hindi. Pero, pag sinabi natin kalooban ng Ama ang mangyari, alam nyo mga Lods, ang mga taong takot sa kamatayan, yun ang unang nawawala. Tandaan natin, yun yung unang namamatay. Sa akin, kahit bukas kunin ako ng Diyos, okay lang. Walang problema. Ang sa akin lang, nawa, kapag ako namatay, tanggapin niya ako sa kanyang piling. Bilang kanyang tagapaglingkod dito sa lupa. So, nawa, yung mga nagawang bagay na mabubuti na nagawa ko rito, ay maging timbangan ng mga nagawa kong pagkakasala. So, yun lang ang pinapanalangin ko. Simple lang, kung ako'y mamamatay, sana makapiling ko siya. Kahit tayo hindi natin tiyak. Kahit na gumagawa tayo ng mabuti, hindi natin tiyak kung saan tayo mapupunta. Kaya ang dapat natin tiyakin sa ating sarili, lamangan natin sa araw-araw yung ginagawa nating mabuti kaysa sa masama. Dahil ang pagkakasala hindi na iwasan Hindi na iiwasan yan. Nangyayari at nangyayari yan, lalo na kung kinakailangan. Pero, napagbabayaran at napagsisisihan yan. Yun lang ang pinaka-importante mga idol. Hindi yung nagawa ka ng mali, nagsinungaling ka pa. Pag another pagkakamali, kasi nagsinungaling ka pa. Hindi mo na nga inamin, pinagmalaki mo pa, sabi nga ni Sinyo. So yun, mga idol, yung mga ganung bahagi, dobleng pagkakasala yun. Ang pinakamainam sa atin, kung tayo man nagkasala, pinagsisisihan natin sa ating sarili. Hindi man natin pagsisihan sa harap ng tao na pinagkasalaan natin, at least, bagamat nakikita ng tao yan, kung talagang tayo nagsisisi, yung pinaka-importante. At, gaya na sinabi ko, hindi na iwasan ng pagkakasala, pero merong pagsisisi. So, ganun lang yan. Habang tayo nabubuhay dito, nagkakasala. Hindi na importante kung magkaroon mo ng gera o hindi. Hindi na importante yan. Talagang mangyayari at magaganap yan. Mangyayari at magaganap talaga yung digmaan dahil yan ay nakasaad na sa Biblia. Pero huwag kayong mag-alala. Ano bang kinakatakot ninyo? Dalasan nyo yung pagbabasa ng Biblia. Makikita nyo doon, hindi pa naman wakas ng lupa.
Hindi pa wakas ng lupa pag nagkaroon ng digmaan, mga idol. Hindi pa dun tutuldukan ng Diyos ang buhay ng tao. Sinabi niya na dadanasin natin yan bago dumating ang Kristo. Ang katakutan natin yung pagdating ng Kristo, hindi yung digmaan. Ano ba nakakatakot? Yung pagdating ba ng Kristo o yung pagdating ng digmaan? Yung pagdating ng Kristo ang nakakatakot. Bakit nakakatakot? Dahil lilitisin na tayo doon. Ihiwalay na yung mga mabuti sa masama. At yung mga masama, may iwan mananatiling mabubuhay dito sa lupa. Sa pagkakaalam ko, 1,000 taon na mabubuhay dito na freedom. Pwede kang mang-rape, pwede kang pumatay. Yung lahat ng kasamaan gagawin. So, yun na yung panahon ng Illuminati na tinatawag. Yun yung panahon ng Diablo. So, lahat ng gawa ng kasamaan ay nandito. Pero hanggat mayroong batas na umiiral sa lupa, huwag kayong matakot. Wala pa yung Kristo niyan. Kasi lahat na ng batas, aalisin yan kapag sinundo na ng Kristo ang lahat ng mabubuti at isinama na niya doon sa bayang banal. Pag naisama na niya yan, yung lahat na masasama may iwan dito, patuloy na magpapakasama. Pero magbago ka man, wala na. Kasi yun na yun eh. Yun na yung huling pagsundo. So yun yung bagay na katakutan natin. Then after nun, sa nababasa ko, kasi walang kasiguran eh. May sa Biblia, may ganitong taon na mabubuhay ang tao. Sa LNK naman, 1,000 taon, no? Hindi pare-pareho yung nakasaad. So ayokong pagbasihan kasi siguro hindi na natin naabutin yun. Baka abutin na lang tayo ng pagtanda. So yun, hindi na natin naabutan yung pagsundo. Pero sabi nga, lahat ng mga patay ay muling mabubuhay at hahatulan. So, saan ka hahatulan? Sa iyong mga gawa. Kung gumawa ka ng bagay na mabuti, habang ikaw ay nabubuhay, yun yung hatol sa iyo. Kaya nga may good and bad karma. Kaya tayong mamili kung good or bad karma ang ating kahantungan. So, yun lang lamang mga idol, ano? So, hindi na tayo magtatagal sa ating live. At nagpahapyaw lang tayo dito kay Ryan na napakatalino. So, yun Ryan, nawa, naunawaan mo at yan, binigyan pa kita, pinagkalooban pa kita. Kung naiinggit ka man at meron kang hinahangad, no, kasi sabi niya, meron daw balabal. Ibibigay ko ba daw yung dasal nun? Natural. Ipagkakaloob natin yan kasi may balabal eh. So ayan, hindi lang sila napagkalooban ko, hindi lang yung mag-o-order niyan. Pati ikaw, nagkaroon na. So ngayon, sana nawa yung katatalak ng bibig mo, yung inggit mo, huwag mong pamuhayin sa iyong sarili yan. Dahil kapapahama ka niyan. At uusigin ka niyan pagdating ng panahon. So, yun lamang mga idol, ano? So, hindi na natin tagalan yung ating live. Tayo ay hindi na magpasikot-sikot o magpaligoy-ligoy pa. So, yun lang ang ating maibabahagi at masasabi sa umagang ito. Nagpahapyaw lang tayo, ano, quick reaction lang to. Hindi ako nagagalit, so natatawa pa nga ako eh. Ngayon, kung ikaw ay may hingiin mo na lang kaysa naman mamburaot ka dyan o mag-trip ka dyan sa akin. Kasi unang-una, hindi ubra yung pagtitrip mo sa akin. Hindi ako pikon. At ikaw palalong mapipikon ngayon, no, sa pinagagawa mo. Mapagpalang araw din kay Naron Faith Healer Adcat. So yun, God bless you mga idol. Ingat-ingat kayo palagi. Shoutout din kay Ryan Ramos. So, hindi yun yung Ryan na tinutukoy ko. Yung kanina, yung watching. Ayoko lang banggitin yung apelyido. Baka ma-restrict pa ako. So, yun lang. Tayo ay may gamutan dito ngayong araw na to. Sa lahat ng pupunta dito, libre gamutan yan, walang bayad, no? Kung gusto nyo magdonasyon, bahala kayo sa buhay nyo. Kung ayaw nyo, bahala din kayo sa buhay nyo. So yun lang, ganun lang ka simple mga idol. Sa lahat ng magpapagamot, pumunta kayo rito, magpagamot kayo dito at tutulungan namin kung ano yung karamdaman niyo. So God bless you more mga idol, ingat kayo palagi.